It's so great and sunny morning here in Hanoi, Vietnam. Samahan nyo kami as we indulge more sa pagkain, sa culture, at sa kung ano-ano pang events here today. Pupuntahan muna natin yung isang restaurant na gumagawa sila nung pinakasikat na street food dito sa Vietnam, yung banh mi. Kasi gutom na kami, kailangan namin mag-almusal. At saka guys, yung banh mi na yon, grabe. Kala mo tinapay lang siya pero full meal na siya. Kaya nga. Guys, nag-decide na lang kami na mag-rickshaw kasi para ma-experience namin papunta sa Banh Mi 25. Wait lang ah. Berto, kakasya ba tayo dito? Kasya tayo dito. Gusto namin ma-experience kasi itong rickshaw eh. Then dito naman nakita namin si Kuya. Kaya okay lang kahit medyo mahal. Ma-share namin sa inyo guys yung feeling ng wala kang kahit na anong harness. Kaya nga. Tapos, di ba nga, di ba? Yan. Di ba? Yan yung mga, tabi. Oo, yan. Yan yung mga, Ganyan yung harap, guys. Ganyan yung harap, guys. Ganito mo, ay ano mo yung Papakita sa natin yung paa. Kung ano yung tsura. Ganyan yung itsura nung paa namin. Ayan. Talagang expose ka sa, Guys, gigilidan kayo dito ng mga motor. Pero hindi naman kayo babanggain dito, guys. Tama. Yung road kasi nga, sobrang daming vehicles, pero coordinated naman sila sa isa't isa. Kaya nga. Diba? So, ito nga pala guys, yung pupuntahan namin galing doon sa aming accommodation is 850 meters lang, 'di ba? Pero nag-decide kami na magganito para ma-experience. Kaya nga. Yung kultura naman ng kanilang rickshaw or tuk-tuk. Yan. So, kahit medyo mahal, medyo may mga, syempre, pa-tourist trap dito. Pero okay na din yun. Tayo nga, nagtitip naman, di ba, sa Pilipinas. Patip na rin natin kay Manong to. Sakto na lang din na hindi lang naman dun sa effort niya sa pagpidal na mababayaran siya, pero dun din sa pagpasyal na rin sa atin dito. Ganon. Saka ito yung isa sa mga ways para ma-immerse ka sa local culture, di ba? Correct. Kaya okay lang yan guys. Pag kayo nagbisita dito, try nyo rin to. Diba? Okay, nasa gitna tayo guys. Siya nasa gitna kami, diba? Okay. Alam mo, ang dami natin pwede pang explore dito sa ayun may nagbangga. Sa quarter honey. Tingnan mo, mamaya ayan May nagbangga. Diba? Pero wala, tingin-tinginan lang sila. May train street? Yan. Hindi. Yan, Berto. Ayaw mo na naman maniwala sa akin. Hindi, pero bakit isang side lang? Dalawang side yun eh. Yan ang train street. Oo. Sabi ko sa'yo eh. Diba? Is this the train street? Hindi ba hindi niya mabasa? Ay, hindi mabasa? Okay. No. Okay. No. We will go to Banh Mi 25 lang. Sa gitna tayo, Hadi. Kaya nga, Berto hindi talaga. Go here. Banh Mi 25. Banh Mi 10. 350. Okay. 350 Banh Mi. Okay, Banh Mi. Bakit 350? 250 lang kanina. Hot to... Bala ka. Hindi. Ang kulit ng Berto. 100,000 ulit. Nagtanong lang kami kung yun ba yung train street. Tumaas yung presyo ng namin. Tanong mo kung magkano. Baka magbago ulit. How much? 350. yung 250 namin guys, nagtanong ako, naging 350. Magkano yung 350? 700 plus. Guys, nandito na ang Banh Mi. Alam mo, natikman na natin to sa Pilipinas. Pilipinas. Marap. Crunchy yung tinapay. Malutong pala dapat. Hindi matigas. Kala ko parang matigas guys, pero dito malutong. Kaya pala meron silang ganitong tinapay guys kasi influence nga sila ng mga French, di ba? Eh, di ba sa France gusto yung mga baguette? Kaya itong tinapay na to, influence French bread. Yeah. Tapos, nilagyan nila ng mga local ingredients sila. Kaya naging banh mi. Galing, no? Ang kaya to sikat kasi nga, napakamura niyang gawin. Napakabilis gawin. Tapos, sobrang very dami on the go. Sobrang dami mong pwedeng ilagay ng mga ingredients, di ba? Wow! Patikin mo ko, Berto. Ayan, chicken. Urap nyo po. Ano itong guys? Isang ganito,
40 NTD. Ay, 40 NTD. Ano ka to guys? Ang isang ganito, 40,000 Vietnamese dong. Pag kinonvert mo naman, pang nasa 90 pesos lang sa Philippine peso. Grabe. pa ng Isang ganito. Hindi kami nagkape doon kasi gusto namin magkape dito. Meron dito yung very unique na coffee shop, Coffee diba? shop. Puntahan natin, guys. Yes, dun lang yan sa may lake. This is the Note Cafe, known for wonderful notes sa wall. Ang order namin ay 2 iced Vietnamese coffee and tiramisu. Ang ganap dito, susulat ng note and then ididikit mo just anywhere. And guys, narating din natin tong The Note Cafe. Nakakatuwa to kasi overlooking lang siya nung sa lake, yung very famous lake dito. Hindi kayo magkakamali pag gusto nyo puntahan to kasi may mga kakaiba tulad yan, no? Mga nakasabit. Kasi puro mga note, buong building niya hanggang taas. Thank you. Vietnamese coffee ka pala, ha? Siyempre, sa Vietnam tayo eh. Ayun. Oh. So guys, kung interested kayo sa sinulat namin, small greeting lang naman yan. Pagdidikitin namin to. Hello from Den and Berto. So yan. Please like and subscribe. Didikit namin to somewhere dito. Pag nakita ninyo, picturean nyo, tapos send nyo sa amin. Next stop natin ay ang Lotte Observatory Deck. Bale, isa itong mall na doon sa topmost floor niya ay observatory. Merong Klook voucher dito guys. Remember, Den and Berto for discounted voucher. Free yung telescope use dito friends. Tapos, kita mo yung Hanoi view, mga buildings, yung lake. Napakaganda ng interior, very aesthetic. Tapos, may cafe din dito sa loob. Ito ang highlight ng observatory deck. Meron silang skywalk. Sobrang crystal clear kaya nakakatakot talaga tapakan, as in nakakalula. May limit din yung mga tao na pwedeng sabay-sabay tumapak. Ang ganda ng experience, ang ganda ding magpa-picture dito guys. Meron din silang store, marami din silang merch. Aba, may Ghibli merch pa. Nakita namin si My Neighbor Totoro, o diba? Hanggang Hanoi nakarating siya. Overall, nice and pleasant ang experience dito. Dito sa Lotte Mall, meron din ditong supermarket na pwedeng mag-shopping ng pasalubong. Kaya, let's go! Unang-una syempre, bibili kami ng pho. Actually guys, bumibili kami ng Instant Mami sa lahat ng bansa na nabivisit namin. O tapos, meron din syempre yung coconut coffee. Very famous to, kapito na lasang-lasa mo yung coconut. Nakakita din kami dito ng mga seasoning. Syempre, binili ko na din. Ang dami ditong mabibili, ang hirap talaga mamili. At oops, merong chips dito na pho flavor. Ito guys, napakasarap na Vietnamese chocolate. Sana madami talaga kaming nabili. Favorite namin to na panasalubong sa kanila. Meron din kakaibang Vietnamese coffee, kaya add to cart na din. Nasulit talaga namin tong grocery experience namin so far. Ang daming good find. Hi! Good evening! Pero kasi kaming na-discover sa Google na maganda yung mga reviews yung mga parang DIY siya na lumpia. Ikaw yung gagawa, di ba? Oo. Tapos masarap siya, daw talaga yung mga parang- skewers. Parang... Ano Ano ang tawag doon? Ano? Deconstructed. Oo, deconstructed na pagkain. Tapos bubuuhin mo. Tama. Tapos kakainin mo siya isa-isa. Yun yung experience, di ba? Samahan nyo kami. Malaman natin kung anong feels nun. Kakain tayo ng dinner dito sa sikat na Bat Rice Restaurant. Ang famous menu nila, grilled beef with guys leaves. Nakabalot ito sa dahon yung beef. Tapos yung deconstructed na spring roll. May grilled pork na napakadaming dahon na nakabalot sa rice paper. Ang taas ng Google review dito guys, and yes, we agree. Siya yung may-ari, honey. Oo nga. Tuturuan niya tayong kumain. Oh my God. Tuturuan niya tayong kumain, guys. Honey, tuturuan niya tayong kumain. Talaga Okay. nung... Siya. Okay. Wow! Thank you! Thank you.
Thank you. Mm. Ayan ang chili. Thank you. Spicy. 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 Thank you. Thank you. Guys, tinuruan niya kami. Kaya nga, Si Mami. Lola mo. kala ni dahon siya. Pero ano siya, yung May beef, beef sa nasa loob. loob. Yung dahon. Parang ang tingin ko dyan, pinatong yung beef, sinano siya sa dahon, di ba? Tapos inihaw. Tapos inihaw. Yan yun. Siyempre, tinuruan kami ni Mother. Tuturuan din namin kayo paano siya Kaya nga. kainin. Lalagay ka ng mga gulay. Flat lang. Tapos para daw healthy, lalagay ka ng isang bawang. Ng bawang, tsaka ng sili. Ito, Yan, lalagay mo yan dyan sa gitna. kompleto na yung ingredients. Pag nabitin tayo mamaya guys, kakain pa tayo. Babalot ng Order pa ganun. tayo, babalot. Ano siya eh? Para siyang papel. Ano to? Hindi, ano yan? Ano? Rice paper yan. Rice paper. Yan nga yung pambalot, di ba? Pag Kaya nga. ano, Peanut sauce yung pang sausaw na to eh. ganyan daw to guys. Ganyan. Ikot, ikot, ikot. Kailangan firm yung pagkakaikot mo para hindi mahuhulog. Bagong Ciao. nasobrahan ako nung sili pero ang sarap. Gulay haven. Yung feeling mo kasi na puro gulay yung kinakain. Ano siya talaga eh, very natural, di ba? Hindi siya processed. Tsaka, eto nyo dito guys, first time kong na-experience to sa Vietnam na kapag kumain ka ng full meal like this, kunyari yan, kumain ka ng ganyan, hindi ka nagkikrave after ng something sweet. Alam mo yun, hindi ka tulad sa ibang bansa, di pag kumain ka or sa Pilipinas. Kumain ka pa, maghahanap tayo ng something like ice cream, chocolate, or cake, ganyan. Dito, pag kumain ka, yun na siya. Kasi yung flavor niya, nandun na eh. Hindi siya maalat, hindi siya makung ano man, masavory masyado. I-adjust mo sa taste mo. So, yun yung mga thoughts namin dito sa food. So, last bite namin, guys. Ciao. Then yung one for the road. Napunta kayo din. Sarap! Thank you. Thank you! Thank you! Solid! Sarap. Solid. Ay, ito yung mga worm honey. Yan yun. Ayan Yan yun. yung mga worm. Oo, kainin mo na. Ayan yun. Kain ka yung na. worm. Dahil hindi mo kinakain yung mga uod, kinakain mo. Yo! Ano siya pinakain? Kainin mo na siya with chili. Hindi, huwag na magniningding pa tayo. Hindi. Last day na lang tayo. Kinabahan. Halika na. Last day lang. Wala naman Hey guys, nagtitindi. actually, babalikan ko to. Last day na lang kasi magninindin kami bukas. Baka mamaya bumaliktad yung chan ko. Guys, ito na talaga ang last ganap namin for today's video. Ang mag-inom dito sa Hanoi, sa kalagitnaan ng kalsada. Nandito kami sa, ano lang ito? Beer Street. Beer Street. Inom kami syempre ng Hanoi beer. At alam nyo ba guys, sobrang healthy talaga dito sa Vietnam. Tingnan nyo yung pulutan namin, Diyos ko Lord. Diba? Pati pulutan namin gulay. Cheers. Guys, salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. See you on our next video. Bye.